Balitaan sa Rembrandt, January 2, 2015. Manigong bagong taon. Yan ang aming bati sa lahat ng sumusubaybay sa Balitaan sa Rembrandt. Atin pong bubuksan ang taong 2015 sa isang kaganapan na may pagmamalaki natin sa luntiang pulong ito, ang tagumpay sa gintong medalya na nakamit ng Manila Science High School sa kompetisyong ginanap last December 20, 2014 sa Taiwan. Pakinggan po natin ang pag-uulat ni Patricia Nicole Arching, 16 years old, team leader ng research tungkol sa mga detalye ng nakamit at mithing tagumpay. I would like to congratulate itong ating guest na si Patricia Nicole Ching, no? Dahil siya ay tumanggap ng award sa Kaohsiung recently, no? Bigyan natin siya ng konting input. Ako po si Patricia Nicole Ching from Manila Science High School. Recently, last December 19 of 2023, lumaban po ang Manila Science High School together with other representatives from the Philippines. Yung other science high schools like Makati Science, Valenzuela Matin Science, and also elementary schools like Palanas Elementary School and Caraga Regional Science High School. Nakasama rin natin sila doon. We were there to showcase all of our research projects, all our inventions, may it be about life science or applied science, yan mga electronics, gadgets, and stuff like that. 17 teams po ang nanggaling sa school namin, and lahat po kami nagkaroon ng medals. We bagged 8 golds, 6 silvers, and 2 bronze awards. And we got 2 special awards, the WIPA Contribution Award and the Best International Exhibitor Award. Out of all the countries na nandun po, to name a few, Croatia, Poland, Malaysia, of course Taiwan, China, US, nandun din po, Indonesia, Malaysia. Philippines po nakakuha ng Best International Exhibitor Award, and it's Manila Science. So, luckily, I and my groupmates, 4 po kami sa grupo, lahat po kami lumipad. We got a gold medal for our project. It's a biodiesel made from the sap ng dagdanan seaweed. So, yun po. We were able to defend our research in front of a panel kasi few research projects from our team were chosen na mag-defend po talaga in a panel kasi it's like an expo. Lahat naman po kami, lahat may tarpaulin about our project and all were judged and ranked. Kaya yun, may gold, may silver, and Congratulations. Yes. But only 4 teams were able to defend na harapan na talagang ginumpisa kayo kung ano yung tanong about if you really know your research. When was that? The competition was December 20, pero we arrived there December 19 sa Kaohsiung. So, yun po. Where was it? Sa Kaohsiung, Taiwan. Kaohsiung, Taiwan. International Convention Center, Kaohsiung. Doon po ginanap yung exhibition namin. So, yung sa aming project po, nakakatuwa po kasi there is this one department here in the Philippines na talaga nakatulong sa amin na malaki. And to name her, she is DOE Undersecretary Zenaida Gonzaga. Nakikita po namin. Yes, because ang laki po talaga ng tulong niya sa amin. Kasi bukod sa information, no space, photo session. So, yung sa information po na kailangan namin for our research, nakakatuwa po kasi after office hours na kami nakarating doon, she still entertained us. She still entertained our questions. Lahat ng tanong namin about how bicycles work, how to do this. And, bukod po doon, ang pinakamalaking tulong ay yung recommendation na po sa amin na makakuha ng visa na kakailangan natin for our project. Kasi po, it's not readily available in the market. Hindi talaga siya pinasa. So, yun lang po talaga. Very grateful po kami at yun, with all our work, kasama yung teachers namin,
sino yung tumulong sa inyo? Okay, Patricia, congratulations for that, no? At actually, dalawa tayong awardee sa Kaohsiung. I was the most outstanding senator Asia Pacific in Kaohsiung in 2005. Thank you. I'm Camilo Meliendez of KITV, Philippines. Congratulations, first of all, to our youngest guest this morning. Isa ka sa mga tinatawag nating huwaran ng Pinoy. At ito po ang aming research team, sina Noel Nicanor, Arian Josinio Gallardo, Perindal Kamat, at syempre ako po, Patricia Nicole Ching. Makikita niyo po ang aming gold medal, ang research na Canarium ovatum sap or Pilisap as biodiesel. Ito po ay nanalo ng gold medal sa 2014 Kaohsiung International Invention Exhibition. Nais po namin pasalamatan ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated dahil sila po ang nag-sponsor sa amin sa aming paglipad papuntang Taiwan. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Ang pangalawang Buena Manong guest sa taong 2015 ay si Dave Diwa. Basically, sa training movement naman, isang presidente mo ng isang federation at saka involved sa maraming issues ng sa pinamamagawa. No? Member din ako ng commission ng wages kaya sa pinamapasahod nandun din tayo. Member ako ng TIPC, pinakamataas na tripartite body sa labor movement, kasama ang government at employers. Kaya mga usapin tungkol sa contractualization, integration, labor reforms, and so on and so forth ay kasama din tayo. Pero on this side, bilang isang civil society organization, involved din ako sa maraming usapin. Nakita niyo naman ito ko dito in the past, no? Basically, sa 2014, ang masasabi ko ngayong update ngayon, no? So, in terms of today, no? January 1, pasok na tayo sa ASEAN integration, no? Yun ang start, kung magkano, inclusion natin, no? Kung matagal na nangyayari yan, pero ngayon parang formal date na ng inclusion, no? Observation from our side, hindi handa ang ating bansa sa ASEAN integration. Medyo handa ng konti yung mga employer, ilang industries, no, na medyo nakapagawa na ng mga steps towards making some adjustments, no? Pero marami ang tatamaan na sa general statement siya. Tapos bahagi ng mga magagawa, hindi naman apektado yung mga ordinary workers din eh. Ang apektado yung nasa professional level. Kasi sa ASEAN integration, ang unahin mo nang ipapasok, yung mga doctors, architects, nurses, lawyers, mga ganyan, no? So ginagawa ngayon yung accreditation, professionalization, harmonization ng standards para yung doctor natin dito, pwede mag-practice sa Japan, sa Indonesia, Malaysia, Thailand, so support. ASEAN region, no? Ganun din kanila, pupunta ito sa amin. So yung mga ganyan, no? So basically, statement is hindi handa ang ating bansa, no? What does it mean for us? Talagang dagdag na kung ating unemployment ngayon is gano'ng ka-grabe, 7.4, 7.6, madadagdagan ito. Tapos siyempre, yung investment ngayon, ang trip niya, may towards other progressive regions, no? Vietnam, Cambodia, natatalo tayo dyan eh. Pumapasok sa atin mga $2 billion, malaki ngayon sa kanila, anywhere from $10 to $12 billion. Annually, pumapasok yung investment sa kanila. Hindi stock market, hindi hasmali, kundi talagang investment in manufacturing, in putting up businesses, putting up offices, factories. Number two, napagkabala namin last year was, of course, on the Duterte issue, no? So we tried to drumbeat the candidacy of one who doesn't want to run for president, no? So sinubukan natin kasi ang ating terrain is we have Binay, we have Marojas, and the rest, no? Tapos may mga sumusuport, no? So naisip namin na for the good of the country, having made some parang mga discussions with our leaders in the trade union movement and with some employers and business people, subukan yung advocacy ni Duterte. So we tried, dito namin nilong siya sa Rembrandt, no? Yung Run Duterte Run, no? So subukan namin sa sometime, mga October yun eh. So we were
nag-push namin ng campaign by November para makapasok sa survey, no? Pero hindi namin na-sustain dahil napakahirap na laga ng ganung klaseng solo-solo na kami, wala naman kami iba yung mga major supporters, no? So medyo hindi pa masyado, no? So hopefully this year, may mga nangyari between November and December, some of our field leaders were able to talk to him directly. Tapos, ano yung encouragement na continue with the campaign, continue with the parang kalabas ng pangalan niya para magkaroon ng national capture. Ika nga, no? Kasi he's a local candidate, no? Kung sa other contenders na nagsinador na susunod, kaya kilala buong bansa. Siya, hindi naman Pero ang we're bulking on his platform na good governance, walang lokohan, diretsuhan talaga. So hindi pa nawawala yung pag-asa. Tuloy, notification, we were able to prepare petition. Kasama kami doon sa petition doon sa punta sa Supreme Court para itigil yung pakuha ng CRO. Di ba? Yung muna, yung MRT, fair height. No? So kasama rin yung Grupo Uro, National Labor Union, tapos I was able to convince some 2-3 other unions to join in the petition. The petition will be filed tomorrow sa Supreme Court. No? Sa CRO kasi nag-implement na i-implement 4 Monday. So another big fight na kaharapin natin. No? Kasama naman natin dito yung mga kaibigan natin sa bayan muna. Saka naman natin ang record ng bayan muna pag mga ganyan mga constitutional issues, medyo tagumpay sila. Ang dami nila yung natin. Smartmatic, we filed the application to blacklist. Siyempre, denied ng BAC. Nag-recon kami against sa BAC, denied ulit. So, time for us to move to the Supreme Court na. The petition has been prepared. Hindi ko lang anak, hindi ko lang kahit tinatawag mo nila kung may file, no? So, that's one initiative. Another initiative of Smartmatic is pag lumabas na yung award, Liling Briones will file another case. This time, ibang klase naman, the transaction-based disadvantages to the government. So, dalawa na yan. Tapos, Bisap Cross, we were able to talk to Bisap Cross early December, and he will be filing another case on disqualification. So, Smartmatic will be facing it. On our side, 3 cases, blacklisting, as is on court na, yung violation of the graph, contract disadvantages to the government by Liling Briones. Yung pangatlo, yung disqualification case na ipapaya ni Bisap Cross, no? So marami pa kami nahanda dyan. Nagkamali kami muna kasi noon lang ginawa namin halos 10 malalang organisasyon, isanama namin sa petition Ngayon, na-realize namin na dapat isa-2 lang muna para maraming no? So we'll round out COMELEC talagang diretso kasi yung pambababoy na ginagawa, di ba? Retire na, naging pag-transfer pa ng mga bilyonis ng mga transactions. Thank you, Dave. At magandang input yan dahil maraming umaasa na talaga itutuloy ni Rudy yung kanyang pagtakbo. Dahil hope na totohan na to. Ako na po lang dito sa Metro Manila na dumadami yung mga private hospitals. No? At last year, I think there were about conferences, conventions, and different doctors in medical professions na nagkandak ng conventions dito sa Pilipinas. Is this yung prelude? Paano yung sinasabi yung maapektuhan at paano sistema na hindi maapektuhan ng labor at ang maapektuhan dito ay yung architects, engineers, as well as those as a blue collar job. So, first, principle is dito sa integration na to, dalawang governing regime, sabihin natin, yung WTO at saka yung ASEAN integration. Sa level ng WTO, hindi pa maayos, hindi pa tapos ang pag-uusap doon sa mga sinasabing movement of people, no? Kasi ano ngayon nabalanta yan, no? So, there are about 13 trades or professions na pinag-uusapan na hindi pa nagkasarahan. Isa rito yung health sector. Isang health sector. So, involved dito yung hospitals, mga nasa medical profession. So, sa level ng WTO, hindi pa sarado yan. Bakit dito sa ASEAN pinag-uusapan na inaalaw na? So, yan ang first anomaly dyan, no?
Okay. So sa ASEAN integration, ang sabi mo, sa ngayon nandito na sa Pilipinas, no? Marami nang nangyayari na ganyan, no? Is this, sabi, ito ba ay preload? Partly, no? Pero wala pa man, sabi mo, itong integration na to has been going on for the last 15 years. Kasi nagsimula yan ng 2015. Yan. Tapos, January 1 ngayon. Yan, no? So, the last 15 years, no? Kahit wala pa yung ASEAN integration, sa medical profession, no? Kahit bawal sa WTO, inalaw na yung incursion na siguro dun sa medical health sector, no? You don't have to have ito muna, sa hospital muna, no? Vietnamese owner, investor, or Cambodia, or for that matter, Singaporean, or Chinese na pumasok, dahil mismo si Pangilinan, halos kinuha na niya lahat yun eh. Pangilinan owns Makati, hindi pa majority pero partly, no? Malaking share, Makati Medical, Cardinal Santos, Metropolitan, Davao, actually, provincial hospital yun, no? Pag-aari na ni Pangilinan niya, who is Pangilinan? Who is behind Pangilinan? So, Indonesian interest, no? So, nauna na siya ng konti. Ang laban niya, Pilipino siya. So, yung mga restrictions about 60-40 ay hindi nag-apply sa kanya. So, pasok na yan. Hindi lamang sa another sector na is the education sector. Hindi kasama sa WT yan, pero ngayon, na-privatize na, no? Yung privatization ng mga government hospital, isa yun, no? Tapos yung eskwelahan, ganoon din si Pangilinan, nauna na siya dyan, no? Ang dami na niyang mga universities na pasok na siya, no? So, ngayon, ano yung pag-ASEAN integration na, what would be the worst thing that would happen sa medical sector, no? Una-una, yung mga may-ari itong mga hospital dito ngayon, no? Tatalunin sila ng mga other mga highly efficient, state-of-the-art and technology ng mga hospital sa ibang bansa. So yung mga ASEAN natin dito sa partly one ba ng foreigners yan, no? So what you have to do is put in yung mga matatalo mo si St. Lucia, matatalo mo si Makati. Kasi yung National PD Center, may na-observe lang ako dyan. One time, nagpatingin ako sa mata. Yung Asia Pacific Eye Center Services, which I think is part of the ASEAN integration. Pero ang pinagtataka natin, bakit ang walang chance para maging private, maging public funded yung itong mga naka-integrate dito sa ano? Yung precisely ang philosophy ng ASEAN integration na free market, free government staying out of business, kaya ang core talaga ng philosophy niya is privatize hospitals, dati mga publikasyon, privatize mo. Presumably, dahil hindi rin magandang patakbo. Railway system natin, privatize. Eskwelahan, Autonomous University, privatize na. Yun ang entire logic yan eh. Ngayon, doon sa mga nasa medical professions naman, yun yung masakit eh, dahil tulad nung GPEPA na yan, about many years ago, sabi natin, makakatulong yung GPEPA dahil yung mga nurses natin, makapunta sa Japan. Pero eventually, ano nangyari? We were expecting sana inflows ng mga nurses, mga nursing aides sa Japan dahil maraming matatanda, maraming mag-alaga, may mga sindor, pero limitado yung pinapasok. Any given point, na 600 lang, no? Ang dami natin ito-produce ng mga nurses, no? Bakit hindi pinapasok? Dahil yung mga hapon mismo, ayaw nila, hindi nila yung trabaho na yun sa mga foreigners like Filipinos, you know? So, yun yung ano eh. Yun yung hindi naayos na titingnan ng ating bansa, no? Maraming ginagawa. Tapos sabi ko nga, may side argument kanina, hindi masalo ang mga workers, ordinary workers, simply because hindi siya kasama doon sa integration. Paano? Yung mga construction, ang dami natin na construction workers, ang dami natin na mga high school graduates. Yung ba ay makakapasok freely sa, sabihin natin sa Malaysia, na nangangailangan ng tao, na ang daming mga kinukuha, Indonesia, or kahit Singapore, hindi sila mapasukin nila eh. Ang hinahanap nila, yung mga doctor, architect, engineers, yun ang gusto nila eh. Wala namang problema sa akin kung reciprocal eh. Kung reciprocal eh, ang terms eh. Yung doctor natin,
natin hindi makapag-practice ang profession doon. Ang dami requirements sila. Parang nurses natin sa Japan, mag-training daw muna ng 6 na buwan. Mga regular, tapos kailangan yung language proficiency. Napakahirap. Mahirap. Okay. This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Nakapagtataka dyan sa Bureau of Correction ay bakit naglilinis daw si Secretary de Lima, Sandra. Pero bakit hindi tinatanggal si Pukayo? Medyo doon ako nagtataka. Saka mag-drug lord na naiwan. Ayun na nga, at nagiging selective o hindi pa nabulabo kaya hindi daw pinapakilaman yung grupo ng Sebastian. Inyo pong matutunghayan ang paputok na balita ni Sandra Cam sa kaganapan sa Bureau of Correction makalipas lang ang mga kakampi ng kakampi online.